Gaya ng mga nagdaang Biyernes Santo, muling idinaos ang seremonya ng Way of the Cross sa Rome, Italy. Bit-bit ang mga kandila, libo-libong debotong Katoliko ang nagtipon-tipon sa pamosong Colosseum. Taunang tradisyon yan kung saan ipinoprosesyon ang krus sa 14 na istasyon. Pero sa ikatlong pagkakataon, hindi nakadalo si Pope Francis na nagpapagaling pa rin dahil sa double pneumonia. Pero ayon sa Vatican, mismo ang Santo Papa raw ang nagsulat ng binasang meditations para sa seremonya. Ito ay ikalawang beses na nagsulat ng meditation si Pope Francis sa loob ng 12 taon ng panunungkulan. Pinasabugan ng hinihinalang granada ang harapan ng munisipyo ng Buluan, Maguindanao del Sur. Isa ang sugatan at may nasira pang sasakyan. Narito ang report. Sunog ang likuran at basag ang mga salamin ng nakaparadang SUV na ito sa Buluan, Maguindanao del Sur. Sugatan na may-ari ng sasakyan na nagtamo ng sugat sa likod, binti at braso. Ang insidente nga nagugat sa init siyang pampasabog sa harap mismo ng Municipal Hall ng Buluan, pasado alas 8 kagabi, Biyernes Santo. Ayon sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, posibleng 3 granada ang inihagi sumunod ng mga riding in tandem na suspect na agad tumakas. Yung investigation natin, tukoy pa po nung ating explosive unit kung ano po yung ginamit na pagpapasabog. Pero allegedly, may 3 yung nasa report po na pagpasabog. Tingin naman ni dating Maguindanao Governor Toto Mangudato na tatakbuhan ng parehong posisyon sa Maguindanao del Sur sa election 2025. Posibleng politika ang motibo sa insidente. Wala iba kundi kuluhin yung dito sa lugar natin. Alam nila na hindi naman sila mananalo rin. At saka talagang i-justify nila na iluipat yung kasi hindi naman pwedeng basta-bastang yan nila. Ay gusto nilang i-justify yung COMELEC control Ayon sa dating gobernador, nakilala rin daw ng sugot ang biktima ang mga naghagis ng pampasabog. Patuloy ang pagtugis sa mga suspect. Dahil sa insidente, naghihigpit na rin ang seguridad ng pulisya sa lugar na isa sa areas of concern ng COMELEC. Sa ngayon, prepared na po ang ating proba sa security measures na nilatag para po sa upcoming election. So, patuloy pa rin po yung ginagawa nating monitoring at pagbabantay sa mga lugar na yan kung ano man po yung mga banta. Dagsari ng mga turista sa iba't ibang beach destinations sa Dagupan at La Union ngayong Semana Santa. At mula sa La Union, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Pia, sa mga oras nga na ito, dagsa pa rin ng mga turistang namamasyal dito sa may Agoo Eco Park at Agoo Baywalk. Patuloy na nakamonitor ng otoridad para matiyak ang kaligtasan ng mga turista. Sa gitna ng mainit na panahon ngayong Sabado de Gloria, sinamantala ng mga turistang pagligo sa beach, tulad ng Tondaligan Beach sa Dagupan City. Karamihan sa beachgoers, galing pa sa iba't ibang probinsya na maagang bumiyahe para masulit ang bakasyon. Sa Agoo Beach naman sa La Union, piniling mag-reunion ng pamilya Valdez. Kasama ang mga kaanak mula sa Baguio City at Manila, enjoy sila sa pagligo sa dagat. Siyempre, hindi mawawala ang Anli Food with Anli Kwentuhan. First time ko nga punta dito. Masayang masaya. Nagmistulan namang picnic ground ng pamosong Agoo Eco Park. Libu-libong turista ang piniling i-enjoy ang ganda ng kalikasan. Kanya-kanyang tayo ng tent. Ang iba naman, naglatag na lang ng kumot, banig at iba pa para may mapwestuhan. Bakit dito yung naisip na puntahan? Kasi malilim. Presko. Masaya. Engaging kasi marami ka nakikita. But at the same time, nakakawala ng pagod. Kasi coming from work, kasi I work in BGC Makati. Change of pace, change of scenery, so maganda siya. Sa dami ng mga turistang namamasyal ngayong araw dito sa Agoo Eco Park, ang panawagan lamang ng lokal na pamahalaan ay ang mapanatiling malinis ang lugar. Sa datos ng MDRRMO Agoo, aabot sa mahigit 8,000 turistang namasyal sa Agoo Eco Park. Pinapayagan ng mga turistang mag-overnight sa lugar. Samantala, patuloy na pinag-iingat ng otoridad ang publiko sa banta ng jellyfish sting. Hindi naman pinapayagan ng night swimming sa Agoo Beach.
Pia, 24 oras na may nakabantay dito sa mga tourist destinations sa Agoo, La Union. Kasabay nga ng dagsa ng mga turista ang panawagan na maging responsable sa disposal ng kani-kanilang mga basura. Pia? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Hindi lang sa Kutot, Pampanga may isinadulang senakulo. Sa London, United Kingdom, may ilang deboto rin na nireenact ang pagpapako kay Jesucristo sa krus. Libo-libo nagtipon sa Trafalgar Square nitong Biyernes Santo para manood ng Passion of Christ na ipinapakita ang mga hirap at sakripisyo ni Jesus. Itinanghal yan ng isang theater company at charity na nagsasagawa ng mga religious open-air shows. Tulad sa Pilipinas, national holiday rin sa Britanya ang Good Friday at dinarayo ng mga turista ang London. Nagsimula na ring umuwi ang ilan sa mga kababayan nating nagbakasyon ngayong Semana Santa sa Cebu City. May mga pumunta na sa mga pantalan at bus terminal para makabiyahe kaagad. Pero hindi lahat yan ay mga turistang galing Cebu. May ilan na humahabol pa na makauwi sa kanilang probinsya matapos maubusan ng mga tiket nitong nakaraang araw. Inaasahang bukas Easter Sunday o sa madaling araw ng Lunes ang dagsa ng mga bakasyonista. Mga kapuso, Easterlies ang nagpapaulan ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, magdadala po yan ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Davao Occidental at Davao Oriental. Gayon din sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, bukas, linggo ng pagkabuhay, light to moderate rains ang posibleng maranasan sa coastal area ng Marinduque at Palawan. Posible namang makaranas ng light to heavy rains ang malaking bahagi ng Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng pag-ulan bukas sa Metro Manila. Patuloy naman ang nararamdamang init sa bansa. Ayon sa Pag-asa, 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index. Ngayong araw sa Dagupan City po yan sa Pangasinan. 45 degrees Celsius naman sa QB Point, Subic Bay at sa Olongapo City naman po yan. Nakaranas naman ng 44 degrees Celsius na init sa Baler, Aurora at Kamiling, Tarlac. Matapos ang malakihang rollback sa presyo ng petrolyo ngayong Semana Santa, oil price hike naman ang aasahan ng mga motorista sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, posibleng umabot sa piso at 35 sentimong taas presyo sa kada litro ng diesel. Hanggang piso 30 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. At hanggang piso ang dagdag presyo sa kerosene. Sa tansya naman ng kumpanyang Jetty Petroleum, hanggang piso 60 sentimo ang price hike sa kada litro ng gasolina, piso 40 sentimo naman sa diesel. Ayon sa Energy Department, ilan sa mga dahilan ng inaasahang oil price hike ang humihigpit na global supply, panibagong compensation cut sa oil producers ng OPEC Plus, at ang inaasahang pag-uusap ng Amerika at China para humupa ang trade war. Kung balak niyo pong maging adventurous lalo ngayong tag-init, lumabas na raw sa inyong mga lungga at subukang i-explore ang mga kuweba sa Samar. Kulayan na po ang inyong drawing na travel sa report na ito. Kung game kayong mag-chill o magtampisaw lang o feeling a little bit adventurous, swak sa inyo ang tinaguriang Heart of Samar. Tara, sabay ng Matuginaw. Isang oras na biyahe lang mula sa Catbalogan City. Bago simulan ng adventure, kailangan dumaan muna sa Tourism Office para magparehistro. At ang first stop, ang crystal clear na tubig sa Bagotan Falls. Ang tubig sa Matuginaw talagang maginaw. Ipinagmamalaki rin ang kanilang Cathedral Cave na hitik sa iba't ibang klase ng rock formation. Hingang malalim lang dahil mahigit isang oras na trek ito at pagkatapos ng mahaba-habang lakaran, oras na para magpahinga sa kanilang Sapa Cold Spring. Last stop, let's G sa Sulpan Malejo at Sulpan Barus Cave at mamangha sa naglalakihan nilang stalagmites at stalactites. Paalala ng mga tour guide, always leave no trace behind. Baunin lang ang magagandang alaala at gawing inspirasyon para sa inyong bucket list. O saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo na sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures.
Hindi lang kidnap for ransom ang anggulong tinitingnan ng PNP sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Chinese na si Anson Tan o Anson Ke at kanyang driver. Ang tatlong suspect hawak na ng PNP habang patuloy ang paghahanap sa iba pang sangkot. Mula sa Campo Crame, nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Ivan, hawak na ng pulisya ang tatlong sospek sa pagkidnap at pagpatay sa Chinese businessman na si Anson Tan o Anson Ke, pati na ang kanyang driver na si Armani Pabilio. Sa press conference ng PNP, pinakita at pinangalanan ni PNP spokesperson Police Brigadier General Mary Jean Fajardo ang mga sospek. Sumuko ngayong araw si David Tan Liao alias Xiao Changjiang alias Yang Jianmin at Michael Agad Yung, isang Chinese national at ayon sa PNP ay umamin sa krimen. Sumuko raw siya sa PNP dahil sa takot daw para sa kanyang buhay. Inaresto naman sa Rojas, Palawan kahapon sina Richard Austria, David alias Richard Tan na driver daw ng sumukong suspect at ang bayaw na si Raymart Katikista. Sa CCTV footage na nakuha ng PNP, makikitang pumarada ang itim na van ng biktima sa tapat ng bahay na ito sa isang subdivision sa May Kawayan, Bulacan noong March 29, dakong alas 2 ng hapon. Nagpunta raw doon ang biktima kasama ang driver nitong si Armani Pabilio para katagpuin ang isang babaeng Chinese national na pinain umano sa kanya ng mga sospek. Sa mismong araw na yon, may CCTV footage na nakitang si Garcia na ang nagmamaneho ng itim na van ng biktima, pati na ang pag-iwan nito sa Bahay Toro sa Quezon City. Sa iba pang CCTV footage, kita sina Garcia at Liao sa labas ng bahay kung saan tinali at pinatay sina Ke at si Pabilio. May dalawang iba pang Chinese national na kasama ng grupo na itinuturing na principals. Bukod pa ito sa mga itinuturing na mastermind ng krimen. Kabuang $20 million na kinonvert sa cryptocurrency ang hininging ransom mula sa pamilya, pero pinatay pa rin ang mga biktima. Sinusundan na ng mga investigador ang galaw ng pera nga abot sa 200 million pesos na halaga ng cryptocurrency na nakuha ng sindikato mula sa iba pang mga kidnapping incidents. Ayon sa pulisya, dati nang sangkot ang suspect na si Tan Liao sa 5 iba pang insidente ng kidnapping ng mga Chinese kaugnay sa Pogo operations sa bansa. Samantala, Ivan, hindi raw totoo ang kumakalat na impormasyon na 4 na iba pang mga malalaking negosyante sa bansa ay nakidnap din. Nagbabala ang PNP laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Kilala na raw ng PNP ang mga nagpapasimuno nito ng maling impormasyon at inihahanda na ang mga reklamong isasampa laban sa kanila. Narito po ang pahayag. May tinitingnan po kaming anggulo na posible po na Pogo-related po ito. But maliban pa po doon ay meron po kaming isa pang anggulo na we have a very solid lead na tinitignan na hindi lamang kidnapping for ransom ang pakay ng grupo na ito nung kuhanin po nila si Ginoong Anson Tan. But we will provide you more updates, but the family requested po na wag na muna pong sabihin kung saan pong direction po pupunta po itong ating investigation. They're requesting the PNP to give them a few days before we reveal who are the masterminds behind this incident po. At yan ang latest mula rito sa Campo Crame. Balik sa inyo, Ivan. Maraming salamat, Chino Gaston.